Magandang araw po mga kaibigan. Naso's Kitchenette nagbabalik. At ngayon po ay tayo magluluto ng ating pangatlong recipe sa talakitok na ipinamahagi ng ating mabait na kapatid na si Brother Isa. Ngayon po ang lulutuin ko, so nakikita nyo naman ang mga ingredients. Tayo po ay magsisigang ng talakitok. Ito po ang ating isisigang. Gaya na sabi ko ng mga nakaraang videos, ito po yung skeleton ng isda. Diba? Marami pa siyang laman. Kaya ito ay isasama ko sa pakukuluan kong isasabaw sa may sinigang na talakitok. Hindi ko rin tatanggalin tong palikpik pa tawag dito. Ito, mataba rin to eh. May lasa pa rin to na mag-contribute doon sa ating sabaw ng sinigang. Wala akong ita kaya hindi ko siya may hiwa dito. Bali, kukuntingin ko na lang ito dito. Kahit yung tinik, ang hirap gupitin dahil masyado siya makapal talaga. Buksan na natin yung kala para makapag-save tayo ng time kasi kailangan pa magpakulo nung isasabaw natin dito sa ating lutuin. Habang nagpapakulo tayo ng tubig ay i-ready ko na itong talakitok, yung pinakatinik. Once sa kumulo na yung tubig, tsaka ko ito isasama doon sa makukuluan. Yan, maraming sabaw na yan. Dalawa, ayos na po yan. So, hintayin lang natin kumulo. Takpa ko muna. Yan, nahiwa ko na yung mga... Bali, nagupit ko pala yung mga tinik na ihahalo natin dito. Ito naman, meron pa pala dito sa ilalim. Kala ko yun na yun. Lagay mo na sa gilid. Tapos ito namang laman. Makita nyo? 2 doon sa 4 na hiwang malalaking laman ng talakitok ang ating isasama dito sa ating lulutuing sinigang. Gamitan ko siya uli ng aking maliit na kutsilyo dahil ito ay mas matalas kesa doon sa aking malaking kutsilyo. As ito siguro ang gagawin ko, paano nga ba ko ito hihiwain? Pag ganito ulit. Medyo kapalan natin ng konti ang hiwa. Napakaganda ng laman nitong talakito kasi malaki talaga yung isda. Para siyang karne. Alam nyo guys, pinapahirap ko yung sarili ko. Kaya hindi mo nahiwain mo pa diagonal. Diagonal. Pa vertical. Vertical? Tama ba? Pahaba. Pataas. Tapos saka ako siya hiwain ng lapad. Yan, okay na po. Nahiwa na natin lahat yung laman. Isama din natin siya dito sa may ating container ng isda. Napakarami nito guys. So ito po ang laman at fishbone na talakitok na ating isisigang tong araw na to. Habang hinintay natin na kumulo yung ating pansasabaw, ihiwain ko na yung kamatis at saka sibuyas. Mga kaibigan, hindi ko nga pala ito igigisa para hindi na tayo gumamit ng mantika. Diba? Pero ng aking malaking kutsilyo, kamatis na lang inihiwa, hindi pa mahiwa na maayos. Yan, ito naman, hiwain ko sa parating 4 na piraso ang kamatis at saka sibuyas. Simulan naman natin ang mga gulay. Ito kasama to sa pagpapakulo ng fishbone kasi matagal lumambot ang labanos. Ito ang hihiwain natin ng padayago. Kasi isang labanos lang ang binili natin para magmukhang malaki at saka madami. Isusunod ko naman na i-prepare ang ating okra. Patagalin lang natin yung dulo ng okra. Maliliit naman to kaya hindi ko nahihiwain sa kalahati. Bali, kung ano yung size ng okra, yun na isasama natin. Ang hinihiwa ko lang ay yung puno ng okra kasi yung pinakadulo niyan ay putol na. Dahil kapag bumibili tayo ng okra para malaman natin kung fresh at saka hindi pa matanda yung okra is trinay natin putulin yung dulo ay mag-i-snap siya. Kapag nag-i-snap, ibig sabihin bata pa yung okra.
At kapag niluto, malambot siya kainin. Hindi ba yung parang nagbubulak yung texture niya. At natutunan ko yan sa asawa ko kasi dati kapag bumibili ako ng okra, basta lang ako dampot ng dampot. Kala ko, kapag maganda yung appearance sa okra, maganda rin siya. Hindi naman pala. Ang isusunod naman nating ihanda ay beans. Hindi po sitaw ang binili ko dahil mas mahal ang kilo nun. Medyo marami yung binili kong ganito kaya hindi ko na rin hihiwain. Total mahikli naman ang piraso nitong beans. Tuloy ko na lang yung magkabilang dulo ng beans. Kaya kumukulo na pala itong ating tubig. Ang gagawin ko ay uunahin ko muna itong labanos para lumambot na po ang ating labanos. Yung binili ko yung labanos ay meron pa siyang tangkay at saka konting dahon na hindi ko tinapon dahil isasama din natin siya sa ating pakukuluan. Ang dagdag na rin siya sa ating gulay. Sasahog natin dito sa ating sinigang na talakitok. Ito po ayan yung tangkay nung labanos. Pagpasensyahan nyo na po ang aking kusina dahil sobrang liit talaga. Kaya nga po tinawag na Naso's Kitchenette itong ating channel dahil sa kitchenette lang po ako nagluluto. Dito po sa Dubai ay palakihan ng hindi po paliitan ng kitchen. Sa 18 taong ko po dito sa Dubai, naka-experience lang ako ng malaking kusina nung nakatira pa ako sa company accommodation namin sa Mamzar kasi hotel apartment po yun. 2 taon ako natira doon sa aming company accommodation hanggang sa mag-asawa na po ako. Kami bumukod ng mag-asawa at nagrenta ng flat for 5 years at ngayon ay nandito na kami sa may villa kasi lumalaki na ang aming anak at ang aming flat na nirerentahan dati ay studio flat at saka syempre every year nagtataas at hindi na po namin afford talaga ang tumira sa flat dahil hiwalay po ang bayad ng kuryente at tubig sa flat bukod doon sa may binabayaran namin quarterly na renta doon. Unlike po dito sa villa, included na po ang aming kuryente at tubig at pati po ang aming internet ay kasama na doon sa may aming monthly rent. Sa mga gusto pong malaman kung magkano po ang monthly rent namin sa ating pong pera ay kamigit ko mulang 50,000. Ganun po kamahal ang magrenta dito ng bahay lalo na sa Dubai. Pero sa ibang Emirates naman makakakuha pa rin ng mga murang tirahan at yun po mga 1 bedroom or 2 bedroom hall with kitchen and attached bathroom. Dito sa villa, per room lang po ito at mapalad na rin kami at ang nakita namin na villa ay sa napakatahimik na community at saka hindi busy yung lugar. Walang maiingin na sasakyan, tahimik ang mga kapitbahay. Maski kapitbahay namin dito sa aming compound ay tahimik at saka puro pamilya lang po dito sa may compound namin. Bawat kwarto, pamilya po ang mga nakatira. At saka kasi lumalaki na rin yung anak namin. At least dito sa may tinirahan namin na compound, napakalaki ng playground sa labas at maluwag din yung kwarto namin kaya kahit na hindi na lumabas yung anak namin para maglaro, dito lang sa loob ng bahay ay nakakapaglaro siya. Kung gusto niya naman ng mga kalaro, may mga kasing edad siya ng mga kapitbahay namin na mga bata. Araw-araw naman nilalabas siya para makapaglaro sa loob ng compound. Kasama ng mga kapitbahay namin ng mga bata na ibang lahi. Ang mga kalaro niya po dyan sa labas ay yung mga anak ni Brother Isa. Siyempre, Pilipino po yun. At ang mga batang taga Bangladesh at saka India. At saka yung po isa is bata na taga Indonesia. Siguro pwede ko na isama yung fishbone para mahalo yung lasa ng ating niluluto. Ito napakalaki ng hiwa. Ayan. Ito ang talagang masarap dito. Ang laki ng spine at may utak po ang spine. Nag-iisip yan. Hindi, pampalasa po yan.
na lang natitira dito. Ayan, laman na lang ang natitira dyan. Ngayon, hintayin lang natin uling kumulo. Tapos isasama ko na yung sibuyas at kamatis. Ito yung tangkay ng labanos. Konti lang yung tangkay kasi kapag binibenta naman talaga ang labanos, hindi naman masyado sinasamahan ng tangkay at saka dahon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumating na po ang aking asawa mula sa trabaho at siya po ay kakain na ng tanghalian dahil half day po sila sa trabaho ngayon at dito na po siya nagda-lunch pagka-uwi. Ngayon naman po ay ipiprepare natin ang lettuce. Hindi po pechay ang isasama ko sa ating sinigang. Kaya mas prefer po namin mag-asawa ang lettuce na isama sa may sinigang. Iwain ko lang to sa kalahati at yan na pang isasama natin mamaya sa may ating sinigang. Ito po ang pinakahuling isasama natin kasi mabilis po itong lumambot. Maski sa nilaga, mas prefer ko ang lettuce kaysa sa repolyo. Ito hindi nasama na repolyo kasi sinigang yan. Pero sa may nilaga, di ba repolyo ang sinasama natin. Pero mas prefer namin ang lettuce kasi kapag repolyo, ang bilis mapanis ng pagkain. Maski nga sa pansit bihon, lettuce na lang din ang sinasama ko kaysa sa repolyo. Ito mga kaibigan, nahugasan ko na rin ang ating lettuce. Mamaya, isa-isa na natin silang isasama dyan sa ating sinigang. Check lang natin sandali. Maayos na rin po yung ating labanos. Nagki-clear na siya. Tama na po yan para medyo crunchy. Hindi yung lamog na lamog yung labanos. At saka syempre yung isda, ayan naluto na siya. Di ba? Makita nyo naman mga kaibigan, ang dami pa talagang laman ng tinik, ng fishbone. At muli po kaya hindi ko tinanggal yung fins nung isda dahil mataba po nga yung isda at malaki at may laman-laman din yan. But dagdag pampalasa din po yan sa ating sinigang na talakito. Ngayon naman ay lalagyan natin ng asin at saka paminta. Okay na po iyan. Tansyahin na lang natin mamaya kung kulang pa sa alat. At paminta. Yan. Pwede na natin isama yung sibuyas. At kamatis. Takpan po muna natin muli. Hugasan ko lang itong ating talakitok meat. Yan po mga kaibigan. Oy, mausok. Kumukulo na po. Isasama ko na ang ating meat. Yan. Ang ganda na hiwa natin guys. Parang para siya chicken. Muli po, pakukuluan natin iyan. At saka naman, isasama ko na yung mga gulay at ang ating sinigang mix. Ayan po mga kaibigan, maputi na yung laman, so luto na siya. So isasama na natin yung mga gulay, okra, yung sitaw at saka itong tangkay ng labanos. Tatambuklag natin yan dyan. At sama ko na rin pala yung ating sinigang mix. Mga kaibigan, kumukulo na ang ating sinigang. Amin na amoy ko yung asim ng ating sinamang sinigang mix. Ngayon naman ay isasama na natin ang ating lettuce. At malapit na ito matapos mga kaibigan. Konting kulo lang to para hindi malamog ang isda at saka mga gulay. Sandali, hinugasan ko ito ba't may dumi. Napasama yung isang tangkay ng
sandulo ng sitaw, ng beans. Takpan natin muli at pakuluin. At ayan po mga kaibigan, luto na po ang ating sinigang na talakitok. Konting halo na lang at papatayin na natin ang kalan. Yan. Matikman nga po ang ating niluto. Ang sarap. Tamang-tama yung asim. Yan po mga kaibigan, talagang buo pa rin talaga yung laman ng talakitok. Diba? Ganda ng pagkakaluto. So ngayon po, ayun pong muna. At sa susunod po nating pagkikita ay lulutuin natin ang pang-apat na recipe para doon sa natirang laman ng talakitok at saka yung fishbone ng talakitok. Sa muli po natin pagkikita, ito po ang inyong Cook Nasser sa Nasser's Kitchenette. Huwag po natin kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe po sa ating channel para sa mas maraming pagsasama natin sa ating mga pagluluto at mga recipes. Maraming salamat po.